Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 4:30 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon ay araw na po ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Mayo taong 2026. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dalis. Magandang umaga, amigo Sherwin na wala sa atin ngayon. At magandang umaga, Bernard. Good morning po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Hataw kaagad tayo. Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Inihayag na Department of Energy ang dahilan ng pagtataas ng mga alert status sa Luzon at Visayas Grid. Pinagpapaliwanag naman ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay ng tripping incident. May hataw na balita si Joan Nano. Nakaranas ng magkakasunod na tripping o pagkaputol ng major generation power plants nitong mga nakaraang araw ayon sa Department of Energy. Ito nila ang dahilan kung bakit isinailalim sa yellow at red alert status ang Luzon at Visayas Grid sa nakalipas na 2 araw. Ayon sa DOE, naputol ang 500 kilovolts ng Ilihan Dasmariñas transmission lines bandang alas 6 ng umaga noong Miyerkules. Sinundan pa ito ng tripping ng 500 kilovolts ng Ilihan Tayabas transmission lines. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ang pagbagsak ng mga naturang transmission ay may seryosong pinsala sa katatagan ng grid. Dahil dito, apektado rin ang supply ng kuryente sa milyong-milyong mga customer ng Meralco. Bunso nito, pinagsusumite ni Energy Secretary Garin ang National Grid Corporation of the Philippines ng full disclosure ng sunod-sunod na pagpalya ng mga transmission line. Binigyang diin ng kalihim na dapat maipaliwanag sa publiko ang buong pangyayari, lalo't marami ang apektado ng power supply interruption. Dahil sa nangyaring pagpalya ng ilang mga planta kahapon, muling nagpatupad ng manual load dropping o rotational brownout ang NGCP. Samantala, ibinahagi naman ng Manila Electric Company o Meralco na nakatulong ang ilang mga hakbang para mapababa ang demand sa kuryente. Ayon kay Joe Saldarriaga, ang spokesperson ng Meralco, agad silang nakipag-ugnayan sa mga big load customer na miyembro ng Interruptible Load Program o ILP. Nagpatupad rin ng distribution utility ng rotational brownout kung saan mahigit 300,000 na mga customer nila ang naapektuhan. Kabilang dito ang ilang nasa bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Quezon at Rizal. Nagpatupad ang Meralco ng manual load dropping matapos magdeklara ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng red alert sa buong Luzon Grid. Kinailangan po natin magsagawa ng rotational power interruptions bilang bahagi ng ating responsibilidad na i-manage ang power situation at ang system. Muli namang nanawagan sa publiko ang mga power stakeholder na magtipid ng konsumo sa kuryente upang maiwasan ang ibayong kakulangan sa supply nito. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Kapwa lifted na ang ipinatupad na red alert sa Luzon Grid at yellow alert naman sa Visayas Grid na nagsimula pa kahapon araw ng Huwebes, May 14. Batay sa monitoring ng National Grid Corporation of the Philippines, ilang mga planta ng kuryente ang pumalya dahilan para magkaroon ng manipis na reserba ng power supply para tugunan ang kinakailangang demand. Bunso dito, nagpatupad ng manual load dropping o rotational brownout ang NGCP, Meralco at iba pang power distribution utilities upang ma-manage ang limitadong supply ng kuryente. Dakong 11:59 PM nang ideklara ng NGCP na lifted na ang red alert status sa Luzon Grid. Gayunman patuloy itong nakapailalim sa yellow alert habang 12 AM naman na lift ang yellow alert sa Luzon Grid at 12:25 AM naman sa Visayas Grid. Hataw balita ngayon. Ang hirap ng walang kuryente, yan ang masasabi ng ating mga kababayan na wala pong
generator sa bahay. Totoo naman yun. Napakainit ng panahon pagkatapos walang kuryente. Oo. Sabi ng iba dyan, what else is new? We always expect this. Pag may tag-init, lagi natin na nararanasan ito. Oo, Kaya kaya ibang mga kababayan, ano pa ba ang bago dito? Ang hirap eh. Kaya mabenta ngayon yung mga portable fan, portable generator, doon sa may pambili. That's correct. Pero dun sa walang pambili. Ay, tiis po tayo sa lalabas ng bahay at magpapaypay. Ayan. Hoping na gising tayo ng isang umaga na susunod na summer. Hindi na Mahirap. natin ito Mahirap kasi yun eh. expect. Mahirap yung walang kuryente. Tapos Ay, may talaga kasama naman. kang bata sa bahay, matanda, lalo na may sakit. That's correct. Kawawa naman po yung mga ganun. Kasi sabi ng nanay ko nga, malakas daw makasira ng gamit pagka patay sindi ang kuryente. At saka dun sa tama ka dun, yung binabanggit na epekto din sa negosyo. Isa pa yun. Epekto sa negosyo, talagang hindi biro yan. At din dun sa mga hospitals, di ba? Yung mga hospitals naman, sinasabi nila kapag walang kuryente, of course, they have the genset. May backup yan. Ayan, lagi. may backup. Pero may mga pagkakataon din na hindi lahat kaya nung genset. Usually yung mga nasa probinsya yan. Yes. Ng mga Kung ospital. ikaw ay nasa probinsya at gano'n ang sitwasyon, napakahirap niya. Mahirap yun. Kaya malaking tulong yung ginagawa ng ibang malalaking establishment, kagaya ng mga mall. Nagge-generator sila pagka manipis ang supply ng kuryente. Okay, parang tulong na nila yun. Ayun ang Ayan. tulong nila sa government. Okay. Hari nawa na ulitin natin, panalangin natin na isang araw, pagising natin, sa panahon ng tag-init, hindi na natin ito maranasan. Eto, deadline na ngayong araw ng Biyernes, May 15, ang filing para sa Annual Income Tax Return o ITR. Pinapayuhan po ng Bureau of Internal Revenue. Ang mga taxpayer na asikasuhin na ang kanilang mga ITR dahil maaring hindi na sila magbigay ng extension. Depende na lamang sa magiging pasya ng Pangulo. Hanggang 5 p.m. lamang po bukas, 5 p.m. lamang bukas ang mga tanggapan ng BIR ngayong araw. Nauna nang pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang buwang pagpapalawig ng deadline ng filing ng ITR na orihinal na nakaschedule noong April 15. Hataw Balita ngayon. Usapang deadline pa rin po tayo hanggang Lunes, May 18 na lamang po. Ang huling araw para sa mga nais na magpatala bilang botante para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Paalala ng Commission on Elections, tuloy-tuloy ang voter registration kahit pa weekend para sa mga nagnanais na magparehistro. Ang mga magpaparehistro ay kinakailangan lamang na magdala ng isang valid ID para sa inyong identification. Bukod sa voter registration, i-accommodate rin ng COMELEC ang mga gustong magpapalit ng pangalan at status, gain din ng correction of entries, transfer mula overseas to local voter at iba pa ang mga serbisyo. Hataw Balita ngayon. Speaking of the deadline ng filing ng ITR, doon sa binasa natin and the directive of the President na from the original 1 month, Yes. extended to another month, which is May 15. Ngayong araw na yun. This is now the deadline. So we are reminding the public, yung mga magbabayad, maghahabol, na dapat yung mga required documents, attachments, ay hindi nila makalimutan. Dapat nakaayos na yan. Because this is the last day. Kung hindi naman kayo makakahabol ngayong last day na ito, of course, sila ay maharap doon sa penalty. Ayan. So avoid penalty doon sa ating mga kababayan, nire-remind namin, ulitin namin, kailangan mabayaran nyo na yung ngayon yan. Kung may traffic tayo sa kalsada, sinasabi nila, baka magkaroon ng traffic sa website ng BIR. Agahan na lang ang punta sa mga lugar kung saan magbabayad. Tapos, tama ka doon, sinasabi mong agahan sa pagpapunta. That's bank, referring to the banks. Sabi nila, baka maka-experience din tayo ng traffic sa bangko, yung pila na mahaba. So again, yan po ang ating paalala sa kanila. Ayan. At yun naman pong sa registration para sa mga botante. Tayo naman po ay mayroong hanggang Lunes. Pero paalala nga po ng COMELEC ay kahit weekend, kaya po nilang accommodate yung mga magpaparehistro, kahit yung mga magbabago po ng kanilang mga status. Halimbawa, nagsipag-asawa na o kaya ay nakauwi na mula abroad.
ay dito na kayo ngayon boboto. Kung dati kayo ay sa global, sa ibang bansa bumoboto, ngayon po ay dito na, kailangan po rin mag-update po kayo ng status. Yan po kahit weekend, sabi po ng COMELEC. Huwag nyo nang hintayin yung deadline sa Lunes. Kaya dapat po kahit ngayon at sa weekend, pwede na po kayong magparehistro sa Yung COMELEC. registration sa COMELEC, pupunta sila sa COMELEC, walang open ang mga mall. Yung mga opening ng mall, that is only for voting. Di ba? How about this one? Yung registration, COMELEC offices. Before kasi naglagay sila ng mga areas Pero siguro tingnan na lang sa website ng COMELEC. Okay. Minsan nag-a-announce sila kung saan merong pwedeng mall, kung saan sila pwedeng mag-registration. Pero sa ngayon wala akong nakitang announcement. Okay. So naalala natin kasi nung panahon ng butuhan, in-open yan. Nagawa naman ang paraan ni Commissioner, ni Chairman George. Oh, Sherwin maganda yung Garcia. ginawa nila na yun Yeah. Kasi lalo na matanda, di ba? Yes. At least kumbaga sa Sa mall. presko. Opo. Aircon. Tapos pagkatapos mong bumoto o Pwede na magrehistro, kumain. ayan, pwede na ang samantaling mamasyal at kumain. So ulitin nyo lang lamang po, Bernard, yung sinasabi na kung sakali na maghanap sila ng mall, mas maigi na they have to check first doon sa website. Active naman kasi yung COMELEC website Lagi silang may announcement. Okay. So mga kasambahay, sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, pansamantalang suspendido ng 3 buwan ang pagbabayad ng terminal fee ng mga pampublikong sasakyan na nakaistasyon sa Parañaque Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation, magsisimula ang libreng terminal fee ngayong darating na Lunes, May 18. Ang libreng terminal fee ay bahagi ng recommendation ng Department of Transportation para tulungan ang mga PUB operator bunsod na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa DOTR, aabot sa nasa 5 million pesos ang matitipid ng mga operator sa 3 buwang pagpapatupad ng libreng terminal fee. Hataw Balita ngayon. Mayroon ng access sa internet connection ang mga pasaherong sumasakay ng Pasig River Ferry System. Kahapon magkatuwang na inilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Department of Communications and Technology ang free public Wi-Fi sa mga ferry station at ilang ferry boats. 12 terminal ang pwedeng maka-access sa free Wi-Fi, kabilang na ang Lambingan Station, PUP Ferry Station, Santa Ana, Maybunga, Pinagbuhatan, San Joaquin, Hulo, Valenzuela, Calawaan, Guadalupe, Quinta at Escolta Ferry Stations. Kasama rin sa may libreng Wi-Fi access ang ferry boats na Mutya 1, Mutya 2 at ang Vicente. Batay sa monitoring ng MMDA, mayroong nasa 1,000 mga pasahero ang gumagamit ng Pasig River Ferry araw-araw. Hataw Balita Ayan, ngayon. magandang balita yan sa mga sumasakay po ng Pasig River Ferry. Karamihan dyan, mga estudyante na mga sumasakay malapit dun sa kanilang eskwela. Kaya maganda rin naman yung Pasig River Ferry. Actually, gusto ko ma-experience sumakay I did ng not Pasig River experience. Ferry. I don't have any experience. So, ibig sabihin, ganun din kayo. Wala kayong experience. Hindi. Nung before, sumasakay ako ng mga bangka. Pero this time, dito sa ferry na binabanggit mo. Hindi ko pa naranasan sumakay dyan. Ayan. Pero maganda yan kasi actually kung mabubuhay ang ferry system, mas matatangkilik ng tao. Madideclog yan, Yan. yung pag-volumize ng mga sasakyan at dito Sa mga lansangan sa That's Metro correct. Manila. At makakatulong yan para mabawasan yung traffic. Yung iba kasi parang nag-aalangan na sumakay, sinasabi nila baka mabaho yung tubig. Kasi nga daw, dadaan sa Pasig River. Pero alam mo, tama yung sinabi mo na napakaganda yan kapag ka at talagang magiging maganda. Pati yung amoy, yung paligid niya, maraming ma-attract na mga pasahero. Saka kung maaayos, syempre, yung mga lugar na Nadadaanan. dinaraanan, para ka na rin kasi nagsa-sightseeing yan Oo, parang katulad sa ibang bansa. Oo. Okay. Tapos tama ka. Dahil kapag dadaanan mo, may makikita kang mga nakalawit-lawit na mga basura. Di ba? Sana Hindi yung mga maganda paligid ng yan ay maayos. Ano po, maganda po yan. At ang nakaganda dito, may yung Wi-Fi. Yun. Maganda yung meron silang libreng Wi-Fi access para doon sa mga kababayan natin na sumasakay ng Pasig River Ferry. Yes, that is important for communication, di ba po? Yung iba na hindi naman naubusan, halimbawa, ng net
at may libre sa kanila. Ayan. Ay, naku po, napakaganda Importante niya. yun. Maraming salamat. Magandang balita. O, sige. Hataw pa rin tayo ngayong umaga. Handa nang ipatupad ng Department of Agriculture ang price ceiling sa imported rice sa ilalim ng Executive Order number 118. Sa ilalim ng kautusan, itatakda sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng imported rice na may 5% broken content sa loob ng 30 o 30 araw. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chio Laurel Jr., layunin ng hakbang na matulungan ng publiko laban sa pagtaas ng presyo ng pagkain bunsod ng tensyon sa Middle East. Nagbabala rin ang DA laban sa mga hoarder, profiteer at cartel na umano'y nagsasamantala sa paggalaw ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon pa sa ahensya, rerepasuhin ng National Price Coordinating Council ang price ceiling makalipas ang 2 linggo upang pag-aralan kung kailangan itong palawigin, baguhin o alisin. Hataw Balita ngayon. Binisita kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kauna-unahang public hospital sa Clark Freeport Zone. Ito ang Pampanga Provincial Hospital Clark o PPHC na mayroong 3 palapag na healthcare facility na matatagpuan sa Clark Global City. Meron itong 143 bed capacity, 110 ward beds, 17 private rooms at 16 na semi-private na kwarto. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang pangunahing mapagsisilbihan nito ang mga residente sa Pampanga, partikular na ang mga nagtatrabaho at mga negosyante sa may Clark Freeport Zone. Inaasahang lilikharin nila ito ng nasa 400 job opportunities oras na maging fully operational. Hataw Balita ngayon. This is good news. Maganda yan dahil kumbaga, Libre kasi, free. Ibig sabihin, pag pumasok ka, ibig sabihin wala kang babayaran? sana. Hindi. Ito po ay Libre ba? kumbaga provincial hospital, si government ito eh. Oh. Di libre. O, sana nga. Ano po, iyan, bakit yung tungkol doon sa libre kasi, di ba, malaking bagay yan. Pag pinag-usapan yung healthcare system in the country, yung libre, wala kang babayaran kapag pumasok ka. Imagine, ikaw magpapa-check up sa doktor, may bayad. Ikaw ay magpapa-lab test, may bayad. Ikaw ay mag-undergo ng isang surgery, may bayad. At after that, mayroon ka pang gamot. So talagang yung bulsa ng isang mamamayang Pilipino, yan ang isa sa mga cause ng poverty. Pakahirapan ng mga Pilipino na uubos, may maisubi man sila. Once na nagkasakit, totally nawawala yung kanilang mga inipon. Ito ay provincial hospital. Malaking tulong to. Pero sana mabigyang attention din yung mga hospital sa municipal level. Kasi mahirap kasi pagka alam mo yun, yung pag ang serbisyo ng isang municipal na hospital, alam mo kulang-kulang, sana mabigyang attention. Kasi karamihan ng mga dinadala doon mahihirap. Ang pagka mahirap, asahan mo na, mahirap talaga. Tapos mahirap ang sitwasyon sa municipal level. Maganda itong ginagawa, no? Tinututukan ng government yung provincial hospital. And ako mismo may experience. May napuntahan akong provincial hospital, kala mo nga private eh. Ang ganda ng serbisyo nila eh. Pero pagdating sa municipal level, yung iba, alam mo talaga, ramdam mo na, kita mo ang hirap ng sitwasyon. Sana yun mabigyan din ng atensyon. Tayo naman, lagi tayo sa probinsya, kaya dalawang mata natin, nakikita na mayroon talagang problema. Mahirap kulang sa beds, yung, alam mo yung iba yung serbisyo na naibibigay pag provincial hospital compared to municipal. Napaka-limited kahit nga yung mga hospital beds lang pag public eh. At saka, mga doktor, kulang na kulang sila. Minsan, kailangan pa nila na kumuha dito sa Maynila. May mga schedule yung mga doktor. Wala pong cardiologist, wala pong neurologist doon sa mga hospital na yon. That's always the problem. Kaya kailangan dalhin pa dito sa Metro Manila. Kasi ang hirap kasi sa probinsya, yung alam mo mahirap ka, tapos yung kukuha ka ng magbabantay dun sa pasyente mo, yung pamilya na kailangang maghanap buhay,
Ang hanap buhay naman hindi ganun kalakihan ng sweldo. Tapos maghahanap ka pa ng magbabantay sa ospital. Nararanasan yan ng mga yung pag ang layo ng ospital dun sa pinanggalingan ng bahay mo. That's correct. Ang hirap i-survive kasi yung pagdalaw-dalaw lang, yung pamasahe, ang hirap sa dulo, Ayan. ang hirap po magkasakit. Pero may nakita tayong mga improvements this time. Kung dati mayroon tayong nakikita na doon sa probinsya, talking about the municipal and the provincial level ng ating mga healthcare system, nakikita natin na kapag may sakit yung isang tao na nando doon sa mga lukluk na lugar, ay bundok, di ba? Dadalhin pa yan, nakaduyan, di ba? Nakaduyan, pag tutulungan niya ng 2 tao para mabuhat, pagdating doon sa ospital, patay na yung Kasi ang layo yung mga anak. Di lang yun, may mga lugar na kailangan isakay ng bangka. Yan, isakay ng bangka, mga ganyan, bubuhatin sa pamamagitan ng duyan, pagtutulong-tulungan dahil napakalayo ng lugar. Ang binabanggit natin dito, yung puntong yon, na-improve na yon. Kahit pa paano, mayroon ng mga naka-assign doon na pwedeng magtingin doon sa mga buntis, mga ganyan. Maganda, at least kahit pa paano nakita natin yung improvement niyan. Ang binabanggit natin na sana yung iba pang pangangailangan ng mga ospital na yan, ng mga maliliit na sa liblib na lugar, ay dapat mabigyan pa rin ng atensyon. Kasi mayroon tayong comparison eh. Sabi nila, bakit dito sa ibang bansa ganito yung healthcare system nila? Dito sa atin ganito. Dapat isa ito sa mga pagtuunan ng pansin talaga. Kahit nga hindi ko pumunta na ibang bansa eh. Kung pumunta ibang bansa, dito lang sa mga probinsya natin. Actually, kahit hindi liblib eh. Yung mga munisipyo lang, dito sa Luzon, mga municipal level hospital, hindi pa ganun ka-improve. Pero yung mga regional, lalo na yung sinasabing DOH hospital, ay, malaki naman yung improvement sa serbisyo na Okay. nakita mo. Yung binabanggit niyan, lundo ay pondo. Ayan. Laging lundo ang pondo, yung pag-maintain ng isang hospital. Mayroon din mga hospital na nakikipag-tie up sa ibang bansa. Tinutulungan sila para ma-build, ma-establish yung isang hospital at yung mga pangangailangan ng mga equipment, medical equipment, dinodonate din nila yon. Oo. Kasi sa lugar namin mayroon ganon. Ka-tie up ang ibang bansa, tapos ngayon, government to government, dinodonate yung mga medical equipments, even yung the establishment of the structure. Sabi, sana all. Sana all. Pero maganda, dito sa Maynila, sana makopya sa probinsya. No? Dito kasi sa Metro Manila, may mga LGU. Alam mo, Ani, may schedule yung mga barangay na pinupuntahan ng doktor. That's very good. Tapos may gamot na nakukuha libre. Tsatsagain mo nga lang pumila. Okay, Pero at least meron, di ba? May rotation silang ginagawa. Okay, yung mga nakaranas ng mga doktor na nagse-serve sa mga liblib na lugar, yung barrio, doctor of the barrio, Ayan. yan mga ganyan. Isa rin yan sa mga pinapangarap na sana mayroon naman talaga, pero hindi talaga yan nationwide. Ayan, sa Hindi- kakulangan din ng mga Sa barrio yun. Pero yung sinasabi ko, yung ginagawa dito ng mga LGU sa Metro Manila. Metro Manila to. Kasi Okay. may mga lugar sa Metro Manila na may schedule yung ganitong barangay. May pupuntang doktor dyan sa health clinic dyan. Kita mo yung Check up. advantage. Maynila na ito. Kung titingnan mo, marami kang pwedeng puntahan. At mayroon pang ganyan, malaking bagay. How much more if you're going to implement that and adapt that doon sa mga Yan. lugar, liblib na lugar, doon sa mga municipality na hindi masyadong improve yung healthcare system. Pwedeng gawin kasi ng LGU yun eh. Halimbawa, kung mayor ka ng isang ganitong bayan, i-schedule mo ganitong isang barangay sa ganitong araw. Sa ganitong araw naman yung ganitong barangay, iniikot ng doktor. Malaking tulong yun sa probinsya kung magiging regular yun. Ayan. How I wish. Sana ganun, ganun yung regular na check-up. Ang ganda siguro tingnan nun. At least kahit pa paano, na-monitor nila yung kanilang mga constituents. Yan. Kasi pagka ginawa yun, meron kang regular na sabihin na nating check-up o medical mission sa mga barangay, yung mga may sakit, at least maagapan. That's Saka correct. magapan, hindi na nalalala. maiipon sila sa Maynila. municipal level na, at hindi na aakyat sa regional and then Yes. Manila na mga hospital. At saka kapag well-monitored, at least kahit pa paano, hindi lalala yung sakit ng Oo. tao. Pero you have to take note, mayroon din mga ginagawa ngayon, di ba yung yakap, primary care, isa din yan sa mga in-implement ng gobyerno para at least Maganda makatulong. yung yakap. Maganda yung project. Yun nga lang, alam mo yung nakakausap kong senior citizens, ang daing nila sa yakap. Hindi lahat ng clinic meron nung pare-parehas yung Ang naibibigay na services. serbisyo
at yung gamot Okay. na pwedeng ma-accredit at ng yakap. Yun naman sinasabi nila, they have to report that to the PhilHealth para mabigyan ng pansin. Yung ba namang Ng, lolong 75, 80, will it bother pa sa kanila na magreklamo sa PhilHealth? Pero siguro, tama yung sinabi mo, hindi na siya magbabother to get in touch with the PhilHealth. Siguro doon para makatulong. Ano po? Mhm. Kung mayroon mga na-experience yung ating mga kababayan na ganyan, tiyagain nyo po. Kasi hindi mo yung i-correct yung isang Yakap Clinic accredited doon sa mga pagkukulang niya. Kaya lang, ayun nga, kaya lang yung makaramang kasi lumalapit sa yakap, matatanda. At saka yung mga walang talagang Wala talaga, tas pera. matatanda. Sinasabi, wala naman po kung ano dun yung ganitong gamot wala po yung ganitong Opo. serbisyo dun sa clinic na malapit sa akin Kaya ang takbo niya, yung pinakamalapit na ring ospital, doon na lang siya tatakbo. So, again, we encourage because ito rin yung panawagan ng PhilHealth na dapat kung mayroong silang mga na-encounter na ganyan, kailangan po i-report nyo para ma-call yung attention ng mga primary accredited PhilHealth Yakap Clinic na yan. Maganda po yun. I-report ninyo. Pero siguro maganda rin. Merong regular na random nag-check ng mga yakap accredited clinic. Ayan. I do not know. But tama din yung sinasabi mo. I do not know kung right now ginagawa nila yung pag-check na yan. Well, but that is very important para ma-check yung status ng mga yakap clinic accredited na yan. Ayan, sige po. Hataw tayo. Patuloy kayong umantaway. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga at 5:02 a.m. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Kinansela ng Philippine Airlines ang ilang biyahe nito papuntang Doha at Dubai dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa PAL, kanselado ang flights ng PR 684 at 685 hanggang June 30, habang kanselado naman ang flights PR 658 at 659 hanggang August 2. Sinabi ng airline na prioridad nila ang kaligtasan ng mga pasahero sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon, kabilang ang restricted airspace at bigla ang pagsasara ng ilang flight routes. Maaari namang magpa-rebook ng walang dagdag bayad, gawing travel credits ang ticket o humiling ng refund ang mga apektadong pasahero. Hataw Balita ngayon. Ligtas na naiuwi ng Department of Migrant Workers ang 13 mga Pilipino na sinasabing biktima ng human trafficking sa Myanmar. Sinalubong ang mga ito ng mga opisyal ng pamahalaan kahapon at inabutan ng kinakailangang tulong pinansyal, medikal at iba pang assistance na kanilang kinakailangan. Bukod dito, tutulungan rin ang mga ito na makapaghain ng reklamo laban sa mga taong nag-recruit sa kanila upang iligal na magtrabaho sa ibang bansa. Sinasabing hinikayat ang mga biktima na magtrabaho abroad sa pamamagitan ng mga trabahong inaalok online at pinangangakuan ng malaking sweldo. Gayunpaman pagdating ng Myanmar, dito na sila nakaranas ng mga pang-aabuso at sapilitang pagtatrabaho. Hataw Balita ngayon. Ipinasara na ng Department of Migrant Workers ang isang travel visa consultancy agency sa Pasig City dahil sa umano'y mga kaso ng illegal recruitment. Sa operasyong isinagawa kahapon ng DMW, katuwang ang Pasig City Police, ikinandado na ng mga ito ang State 101 Travel Visa Consultancy dahil sa umano'y illegal na pagre-recruit ng mga Pilipinong magtatrabaho bilang caregivers sa Amerika. Natsyempohan pa kahapon ng mga otoridad doon ang 2 dating overseas Filipino workers na nag-a-apply at magsusumite na sana ng kanilang mga dokumento upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Sinasabing modus ng nasabing travel visa consultancy na pagbayarin ng 150,000 pesos ang kanilang mga nare-recruit na biktima kapalit ang pangakong sweldo sa Amerika na aabot sa $1,800 o katumbas ng mahigit sa 109,000 pesos. Sinasabing pagtatrabahuhin bilang mga caregiver ang mga biktima
na i-issuehan lamang ng tourist visa para makaalis ng Pilipinas. Ngayon 2026, aabot na sa 12 mga establishmento ang ipinasara ng DMW na sangkot sa illegal recruitment. Hataw Balita ngayon. Nagkausap ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at non-resident ambassador of the Grand Duchy ng Luxembourg sa Pilipinas kung saan natalakay ang pagpapatibay ng bilateral cooperation ng dalawang bansa gayon din ang pagkakaroon ng long-term workforce mobility opportunities para sa mga Filipino healthcare professionals. Sentro na naging pag-uusap ang posibleng deployment ng mga Filipino nurse at caregivers sa nasabing bansa at magiging bahagi ng lumalawak na healthcare sector ng Europa. Sa panig naman ng Pilipinas, tiniyak nito ang tuloy-tuloy na efforts para mapalawak pa ang overseas deployment ng mga Filipino healthcare workers habang pinatitibay ang ugnayan sa ibang bansa na kumikilala sa kanilang kakayahan at profesionalismo sa larangan ng healthcare. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagkaroon rin ng pakikipag-usap ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers sa Amazon Web Services kahapon May 14 kung saan natalakay ang posibleng collaboration sa reintegration at digital upskilling initiatives para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay sa ilalim ng Kaalaman Ito Kabuhayan Program. Kabilang sa mga natalakay ang Artificial Intelligence o AI literacy, machine learning education at digital capability building programs na idinisenyo para maging future-ready skills ang mga OFW. Bukod dito, malaking tulong rin ang mga kaalamang ito bilang proteksyon upang wag nang mabiktima pa ng mga online scam at pang-aabuso at mga maling impormasyon ang mga OFW. Global News. Sa unang araw ng kanyang pagbisita sa China, nakaharap ni US President Donald Trump si Chinese President Xi Jinping sa isang bilateral meeting. Ano nga ang mga naganap sa pagbisita na ito ni Trump at ano ang mahalagang usapin na napag-usapan ng dalawang leader? May hataw na balita si Noel Poliarco. Masayang sinalubong ni Chinese President Xi Jinping si US President Donald Trump sa Great Hall of the People sa Beijing sa pagsisimula ng 2-day summit ng dalawang superpower. May red carpet, military honor guard, cannon salute at daan-daang batang Chinese na may hawak na bandila ng China at Amerika habang magkasabay na naglakad ang dalawang leader papasok sa bulwagan. President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had. Kabilang sa delegasyon ni Trump ang ilang malalaking pangalan sa negosyo tulad ni Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook at Nvidia CEO Jensen Huang na nakasama sa opening talks ng dalawang leader. Ayon kay Trump, sinadya niyang isama ang mga nasabing American executives bilang pagpapakita ng interes ng US na palawakin ang negosyo ng Amerika sa China. I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business and
it's going to be totally reciprocal on our behalf. Sa loob ng mahigit 2 oras na bilateral meeting, naging sentro ng talakayan ang gitnang silangan, gyera sa Ukraine, trade talks, AI cooperation at sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa White House, nagkasundo ang dalawang panig na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz para masiguro ang malayang pagdaloy ng enerhiya sa buong mundo. Kabilang din sa tinalakay ang relasyon ng China at Iran, bagamat nilinaw ng White House na hindi sila humingi ng tulong sa China para manalo sa digmaan. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Isa sa pinakamatinding bahagi ng pag-uusap ay ang issue sa Taiwan. Mariing binigyang babala ni Xi si Trump na posibleng humantong sa mas malalim na tensyon o sigalot ang relasyon ng dalawang bansa kapag hindi maayos ang naging tugon ng Washington sa usapin ukol sa Taiwan. The people of China and the United States are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world. Ayon kay Trump, maganda ang naging takbo ng kanyang pakikipagpulong kay Xi. It's great. Did you talk about Taiwan, Great place. Incredible. China's beautiful. Matapos ang pulong, nagtungo ang dalawang leader sa Temple of Heaven na isang UNESCO Heritage Site sa Beijing bilang bahagi ng cultural exchange ng summit. Pagsapit ng gabi, isang malaking state banquet ang inihanda ng China para kay Trump sa Great Hall of the Temple. Nagpasalamat naman si Trump sa mainit na pagsalubong ng China at formal na inimbitahan si Xi na bumisita sa White House sa September. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it. Sa huling araw ng kanyang 2-day visit sa China, nakatakdang magkaroon muna si US President Donald Trump ng executive time bago muling makipagkita kay Chinese President Xi Jinping para sa isang friendship photo ayon sa White House. Susundan ito ng isang bilateral team meeting at working lunch ng dalawang leader kung saan inaasahang magpapatuloy ang talakayan ng mahalagang issue bago tutulak bumalik si Trump sa Estados Unidos. Noel Paul Yarco, humahataw sa balita ngayon. Naging sentro ng pagpupulong ng BRICS foreign ministers sa India ang giyera sa Iran at krisis sa langis. Sa nasabing pulong, nanawagan ang Tehran sa mga miyembro ng samahan na tuligsain ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel. May hataw na balita si Raybon Campos. Muling nagtipon sa New Delhi, India ang mga foreign ministers ng BRICS, ang organisasyong binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa, kasama ang Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Ethiopia at Indonesia. Layunin ng BRICS na maging mas malakas na boses ng mga emerging economies at mga bansang nasa Global South sa gitna ng mga institusyong matagal nang pinangungunahan ng mga Western countries. Sa pagbubukas ng pulong, binigyang diin ng India na nasa panahon ng considerable flux o malaking pagbabago ang mundo dahil sa mga gyera, krisis sa enerhiya at pagbabago sa global trade. Pero naging sentro ng atensyon ang talumpati ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na hayagang tumuligsa sa Estados Unidos at Israel dahil sa patuloy na pag-atake sa Iran. Iran therefore calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel. Ayon kay Araghchi, simbolo ang BRICS ng pagkakaroon ng bagong global order kung saan mas may malaking papel ang mga bansa sa Global South. Nananawagan din ito ng mas matibay na kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng organisasyon laban sa anilay Western hegemony at mga unilateral actions. While Iran is grateful for the support and solidarity it has received from BRICS countries,
it is imperative that we jointly step up our work towards ending this sense of entitlement, which has no place in today's world. Bukod sa US at Israel, lumalalim din ang tensyon ng Iran at United Arab Emirates matapos akusahan ni Arachi ang UAE na direktang sumusuporta sa operasyon laban sa Tehran. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pulong ng questionin ng delegasyon ng UAE ang mga pag-atake ng Iran sa mga base ng US sa Gulf region. تا حالا و نخواهند تونست بگیرن. من امروز هم در صحبت خودم در بریکس این رو مجددا تاکید کردم که هیچ راه حل نظامی برای هر اموری که مربوط به ایران باشه وجود نداره. ایران در مقابل تهدیدها محکم میسته، سرخم نمیکنه. این رو دیدن، تجربه کردن، 40 روز با ما جنگیدن، نتیجهش رو دیدن. Samantala, patuloy namang nakakaapekto sa ekonomiya ng India at iba pang energy importing countries ang pagharang sa Strait of Hormuz dahil malaking bahagi ng langis ng mga ito ay dumadaan sa nasabing ruta. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung maglalabas ng hiwalay na pahayag ang BRICS dahil sa pagkakaiba ng posisyon ng ilang miyembro pagdating sa gyera sa gitnang silangan. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Nagbigay ang Iran ng limitadong internet access sa piling professionals at negosyo matapos ang ilang buwang internet blackout. Bunsod ng digmaan sa Middle East. Sa ilalim ng tinatawag na pro-internet, maaaring makagamit muli ng ilang online platforms ang mga subscriber kapalit ng mas mahal na bayarin kumpara sa normal na internet service. Gayunpaman, umani ito ng batikos mula sa ilang Iranian netizens na nagsabing nagkaroon ng tiered internet system kung saan piling tao lamang ang may mas malawak na access online. Ayon naman sa gobyerno ng Iran, pansamantala lamang ang mga restriksyon at babalik din umano sa normal ang internet access kapag humupa na ang banta ng gyera sa bansa. Hataw Balita ngayon. Mariing pinabulaanan ng United Arab Emirates ang naging pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na lihim umano siyang bumisita sa UAE at nakipagpulong sa Pangulo nito sa gitna ng gyera laban sa Iran. Giit ng UAE, walang naganap na lihim na pagbisita o pagpupulong kasama ang sinumang Israeli official habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan. May hataw na balita si James Bontuyan. Umani ng matinding reaksyon ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos nitong sambihin na nagpunta siya sa United Arab Emirates sa kasagsagan ng gyera laban sa Iran. Ayon sa tanggapan ni Netanyahu, nakipagkita umano ito kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed at nagresulta ang pagpupulong sa isang historic breakthrough. Ngunit agad itong pinasinungalingan ng UAE Foreign Ministry na nagsabing walang katotohanan ang mga ulat hinggil sa lihim na pagbisita ni Netanyahu o ng kahit sinong Israeli military delegation sa kanilang bansa. Binigyan din ng UAE na ang relasyon nito sa Israel ay nakabatay sa opisyal at hayag na Abraham Accords at hindi sa mga lihim o di opisyal na kasunduan. Ang Abraham Accords ay mga kasunduang nilagdaan noong unang termino ni US President Donald Trump na nagbigay daan sa maayos na relasyon ng Israel sa ilang Arab countries kabilang ang UAE. Ayon naman sa mga ulat, sinabing naganap umano ang lihim na pagpupulong sa Al Ain, malapit sa border ng Oman at tumagal ng ilang oras. Lumalalim din ang issue dahil sa mga ulat na mas lumalapit ang ugnayan ng UAE at Israel sa larangan ng depensa at militar. Noong Martes, inihayag ng US Ambassador to Israel na si Mike Huckabee na nagpadala ang Israel ng mga Iron Dome anti-missile system sa UAE para tumulong kontra sa mga pag-atake ng Iran. Ang Iron Dome ay isang advanced air defense system ng Israel na kayang humarang sa mga missile, rocket at drone attacks. Ayon kay Huckabee, patunay ito ng extraordinary relationship sa pagitan ng UAE at Israel na nabuo matapos ang Abraham Accords. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Foreign Minister Abbas Araghchi na matagal nang alam ng Iranian Security Services ang umano'y relasyon ng UAE sa Israel.
Tinawag din ni Araghchi na unforgivable o hindi mapatatawad ang anumang pakikipagtulungan laban sa Iran. Mas lalong tumindi ang tensyon matapos sa mga ulat na nagsagawa rin umano ang UAE ng mga pag-atake sa Iran, kabilang ang pag-target sa isang refinery sa Lavan Island noong Abril, bagamat wala pa ring opisyal na kumpirmasyon dito ang Abu Dhabi. Samantala, iginit naman ng UAE na hindi nila hinangad ang giyera at nananatili silang pabor sa diplomasya. Ayon sa UAE Presidential Advisor na si Anwar Gargash, hindi may tatayo ang matatag na relasyon sa pagitan ng mga Arab nations at Iran kung patuloy ang sigalot at komprontasyon sa rehiyon. Nananatili ang pangamba sa gitnang silangan sa kabila ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Muling pinabulaanan ng pag-atake ng Russia ang Ukraine matapos magpakawala ng daan-daang drone at missile na tumama sa kabisera ng Kiev at iba pang rehiyon sa bansa. Aabot sa higit 1,000 drone ang pinakawalan ng Moscow sa loob ng 2 araw na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 10 individual. May hataw na balita si Joanne Nano. Tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinakamalaking air attack ng Russia simula nang magsimula ang digmaan ang sunod-sunod na pag-atake sa Kyiv at iba pang lugar sa Ukraine nitong linggo. Ayon sa mga otoridad, hindi bababa sa 10 ang nasawi habang mahigit 50 ang nasugatan matapos tamaan ng missile at drone attacks ang mga residential building, gas station at iba pang civilian infrastructure sa Kyiv. За 2 дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж 1500 дронів та 56 ракет різних типів. Tinamaan din ng pag-atake ang mga energy facilities, railway infrastructure at mga lungsod tulad ng Kharkiv, Odessa, Poltava at Zaporizhzhia. Ayon sa Ukrainian Air Force, daan-daang drones at ilang missiles ang napabagsak ng kanilang air defense system. Sinabi ni Zelensky na maaaring sinadya ng Moscow na ipunin muna ang mga drone at missile para gawin ng mas malaki at mas mahirap pigilan ng mga pag-atake. Dagdag pa ng Ukrainian President na isang Kh-101 missile na tumama sa isang residential building sa Kyiv at posibleng gawa lamang ito ngayong taon. Ayon kay Zelensky, patunay ito na nakalulusot pa rin ang Russia sa mga global sanctions para makakuha ng mga bagong component at kagamitan sa paggawa ng missile. Детально з'ясовуємо, яку саме зброю, які саме ракети і дрони росіяни застосовували цього разу. В Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101, виробництво другий квартал цього року, і це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій все ще завозить. Nangyari ang malawakang pag-atake ilang araw matapos ang 3 araw na ceasefire na pinangunahan ni US President Donald Trump. Dahil dito patuloy ang panawagan ng Ukraine sa international community na higpitan pa ang sanctions sa Russia para mapilit itong makipagkasundo at para matigil na ang 4 na taong digmaan. Joanne Nano, humahataw sa balita ngayon. Pinayagan ng makababa ng barko ang ilang pasaherong sakay ng MV Ambition patapos kumpirmahin ng mga otoridad sa France na norovirus ang sanhi ng gastrointestinal outbreak sa loob ng cruise ship. Mahigit 1,000 pasahero ang na-hold sa Bordeaux habang isinasagawa ang mga pagsusuri matapos makaranas ng pananakit ng tiyan ang ilang pasahero at masawi ang isang 92 years old na lalaki habang nasa biyahe. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Pinayagan na ng mga health authorities sa France na makababa ng barko ang mga pasaherong walang sintomas mula sa MV Ambition habang nakahiwalay pa rin ang mga nagpositibo sa norovirus. Pansamantalang na-lockdown ang mga ito sa loob ng cruise ship matapos makaranas ng pananakit ng tiyan ang mahigit 40 pasahero at masawi ang isa habang nasa biyahe.
Umaabot sa 1,187 passengers at 514 crew members ang sakay ng cruise ship na nagmula sa Belfast, Northern Ireland noong May 8 at dumaan sa Liverpool, United Kingdom bago tumungo sa France at Spain para sa 14 na araw na biyahe. Ayon sa mga otoridad, tumaas ang mga kaso ng pagkakasakit matapos sumakay ang ilang pasahero sa Liverpool. Nous avons constaté qu'il y avait un décès à bord et puis quelques symptômes gastriques. Et donc, selon la procédure qui est maintenant largement établie, l'ensemble de ces documents ont été transmis aux autorités, préfet maritime, ARS et préfecture de Gironde. Dahil dito, agad na nagpadala ng medical team ang French Regional Health Agency o ARS para magsagawa ng pagsusuri at kumuha ng mga sample mula sa mga pasahero at crew. Nakumpirma base sa resulta ng pagsusuri na norovirus ang sanhi ng outbreak. Ang norovirus ay isang uri ng viral gastroenteritis na nagdudulot ng pagkasuka at pagtatae at madaling maipasa sa tao o sa mga contaminated surface. Il y a à peu près 80 malades qui sont recensés, qui présentent des symptômes digestifs, vomissements, diarrhée essentiellement, parfois une petite fièvre, à peine entre 37,5 et 38. Alors pour l'instant, la mesure préfectorale est effectivement qu'il n'y ait pas de mouvement des passagers vers terre. Évidemment, les personnels médicaux et paramédicaux, bien sûr, peuvent monter à bord si besoin pour... Sa kabila nito, nilinaw naman ng mga otoridad na walang malulubhang kaso ng norovirus ang naitala sa barko. Samantala, kinumpirma rin ng mga health authorities na ang pagkamatay ng 92-year-old na British passenger ay dahil sa cardiac arrest at hindi kaugnay ng norovirus outbreak. Alors, c'est un arrêt cardiaque. C'est une personne très âgée pour lequel la réanimation n'a pas permis une reprise des fonctions vitales. Cet arrêt cardiaque peut être lié à de multiples causes. Ayon sa Ambassador Cruise Line, agad nilang ipinatupad ang mas mahigpit na sanitation at health protocol sa loob ng barko. Gayun din ang mas madalas na paglilinis, disinfection sa mga public area at paghigpit sa self-service dining. Isinara rin ang mga pool at jacuzzi habang nakabalot at direktang ipinamimigay ang mga cutlery at condiments bilang pag-iingat. Ayon sa ilang pasahero, hindi nila naramdaman ang takot dahil naging maagap ang mga crew member sa pag-aasikaso sa mga pasahero at paglilinis sa barko. We have no complaints about the staff. And we're just happy to be off. We're looking forward to a bit of freedom, you know. We're looking forward to seeing Bordeaux. We never felt scared or anything because they were so busy keeping everything clean. And lots of announcements telling us what was happening. Yeah. Very good. Yeah. Very well looked after. Yeah. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang isolation procedures para sa mga apektadong pasahero habang nagpapatuloy naman ang normal operations ng cruise ship kabilang ang mga shore excursions para sa mga asymptomatic na pasahero. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Nagbitiw sa pwesto si United Kingdom Health Secretary Wes Streeting at sinasabing nawala na siya ng kumpiyansa sa pamumuno ni Prime Minister Keir Starmer. Sa kanyang resignation letter, sinabi ni Streeting na hindi na umano pangungunahan ni Starmer ang Labour Party sa susunod na general election. Lalong tumindi ang krisis sa gobyerno matapos manawagan ng mahigit sa 80 labor lawmakers na bumaba na sa pwesto si Starmer. Kasunod ng mahinang performance ng partido sa lokal na eleksyon. Sa kabila nito, iginit ng kampo ni Starmer na mananatili siya sa pwesto habang patuloy na humaharap ang Labour Party sa usapin ng posibleng leadership challenge. Hataw Balita ngayon! Bumagsak sa Gulf of Mexico ang isang solar-powered plane na Solar Impulse 2. Ito ang kauna-unahang eroplano na nakalibot sa mundo nang walang ginagamit na jet fuel at nakabiyahe gamit ang solar energy. Ayon sa kumpanyang Sky Dweller Aero,
Ginamit bilang drone aircraft ang eroplano para sa isang military-related exercise bago ito bumagsak noong May 4. Inimbestigahan na ngayon ng National Transportation Safety Board ang insidente. Patuloy po kayong mamantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras po natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi tumakas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng balitang wala na ito sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay SP Cayetano, wala namang local warrant of arrest na ini-issue laban kay Senator Bato kaya't malaya pa rin itong makakaalis. Sinabi ni Senator Cayetano na ipinagbigay alam sa kanya ni Senator Jingo Estrada na umalis na sa Senado si Senator Bato. Bandang 1:27 ng gabi. Kaya naman, nag-check siya sa Senate Sergeant at Arms o OSA kung saan binigyan siya ng spot report. Nakatanggap rin umano ng mensahe si Cayetano mula sa asawa ni Senator De La Rosa at sinasabing sinamantala ng kanyang asawa na makaalis ng Senado matapos ang gulong nangyari noong isang gabi. Batay sa mga report, isang senador umano ang nagsabing umalis ng Senate building si Senator Bato ng alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Pero batay naman sa impormasyon ng Malacanang, sinasabing 11:09 a.m. kahapon ay wala na sa Senate premises si Senator De La Rosa. Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba there's no warrant? So he's free to go. He did not escape. He chose to leave. When you escape, you are under arrest, you're under detention. So everyone, including his wife, used the word escape but actually did not escape. No, I mean in the technical legal sense. If you're talking in the colloquial sense na hawak kita, escape, then correct naman yon. That's why I admit even his wife used that but it's not the in legal parlance hindi escape, umalis siya. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Bureau of Immigration na walang record ng recent travel sa abroad si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala silang record na umalis ng bansa kamakailan si Senator Bato. Nauna nang napabalita na wala na sa loob ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos ang gulong nangyari sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Bagaman nag-issue na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC, sa ngayon ay walang umiiral na Immigration Lookout Bulletin o Hold Departure Order laban kay Senator Bato. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nakaalis na kahapon, May 14, sa Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit, ayon sa Senate Sergeant at Arms, nais ni Senator Bato na magpakustodiya sa Philippine National Police. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mailagay sa ilalim ng kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Ito ang kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ayon kay Chief Aplasca, narinig niyang nasabing pakiusap ng magpulong ang senador kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito, sasabihin ko na si Senator Bato with what happened po, being his classroom, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam, pag-aalala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Remulla, kay CPNP, nag-offer po siya kay CPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
Binigyang diin din ng Senate Security Chief na pangunahing dahilan ng hiling ng senador ay ang pangamba nito sa kanyang kaligtasan, lalo na nang sumiklab ang tensyon sa Senado noong Miyerkules. Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro hindi pa narinig. But I'm just being honest, dahil nandun ako sa meeting ni Secretary Remulla at Senator Bato at ni Chief PNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya is custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening. Ayon pa kay General Aplaska, batid niyang gusto ni Senator De La Rosa na mapunta sa kustodiya ng PNP, partikular na ang suhestyon na manatili muna siya sa White House. Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay Chief PNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer. So, sir, sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa kustodya? Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki naman. Sinabi nga Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP. Sir, kayo, how do you... Pero ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan. Ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin, maraming condo. Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Aplaska nang tanungin tungkol sa kanyang personal na nararamdaman para sa senador na itinuturing niyang matalik na kaibigan. Medyo may, ano din kayo din, sir? Nagiging emotional din kayo for Senator Bato. Sir, bakit sir? Ano mo sir? Ano yung naiisip mo dun sa pagkaawa mo sa kanya? Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression. Yung kanyang frustration na sinasabi niya na in spite of his sacrifice, ito pinabot ka. Yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, tumatak din ba yun sa mga kabalyer? Saludo kay General Bato. Nilinaw rin ni Aplaska na karapatan ni Senator De La Rosa na piliing umalis sa protective custody ng Senado kung nais nito. Yung protective custody is a privilege extended to Senator Bato. No, kung ayaw na niyang i-avail yung privilege na in-extend ng Senate, pwede naman siyang umalis. Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senate building si Senator De La Rosa simula pa kahapon. Gayunman, hindi na ito idinetalye pa ang kinaroroonan sa ngayon ni Senator Bato. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na hindi opisyal na empleyado ng ahensya ang lalaking nagpakilalang si Mel Oragon na sangkot sa insidente ng putukan sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagsilbi lamang umanong volunteer o driver si Oragon para sa grupo ng mga NBI agents sa GSIS building. Naaresto si Oragon matapos makuhanan umano ng magazine at mga bala ng M16 sa kasagsagan ng kaguluhan. Ayon sa PNP, sasampahan siya ng ilang kaso, kabilang ang illegal possession of ammunition, grave threats, direct assault at alarm and scandal. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung ano ang eksaktong naging papel ni Oragon sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Hataw Balita ngayon! Batid ng National Bureau of Investigation na may proseso silang dapat sundin kahit pa naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Binigyan din ni NBI Chief Melvin Matibag na mataas ang kanyang respeto sa Senado, kaya iginiit nito na hindi ito maaaring basta na lamang pasukin ng NBI agents. May humahataw na balita si Joan Nano.
Hindi itinuturing na kabiguan ng National Bureau of Investigation ang nawalang pagkakataon para maaresto si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Director Melvin Matibag na batid nilang may mga proseso at batas na dapat sundin bago maisagawa ang kanilang misyon. Alam din nilang may nakabinbing pang petisyon si Senator Bato sa Supreme Court laban sa inilabas na arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court. Alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO, pero from the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, 3 araw lang, 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema, na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng korte. Ayon pa sa NBI chief, mataas ang paggalang nila sa Senado bilang institusyon, kaya hindi nila maaaring basta lang ito pasukin ng walang koordinasyon. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado, sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Matapos ang pag-alis ni Senator De La Rosa sa Senado, makikipag-ugnayan na ang NBI sa ibang ahensya at maging sa Senado upang malaman kung ano ang magiging susunod nilang hakbang. There will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Iniimbestigahan ng Philippine National Police kung sino ang unang nagpaputok sa nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Malacanang, unang nagpaputok umano ng warning shot si retired Police Major General at Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos magpakilala ang mga tauhan ng NBI. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Sinabi naman ng NBI na matapos gumanti ng warning shot ang kanilang ahente ay sunod-sunod na ang putok ng baril na umano'y nagmula sa mga personnel ng Office of the Sergeant at Arms. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PNP at NBI kung planado ang nangyaring gulo. Well, yung NBI po, nag-warning shot din po, yun ang recollection sa akin. Pero after mag-warning shot, doon na po nagkaroon ng maraming pagputok na nanggaling po sa tapos yung ating pong NBI agent umalis na po rin sa lugar, tumakbo na po. May kasama po siyang blue guard so pares na po silang umalis. Hataw Balita ngayon! Sinimula na ng Philippine National Police ang investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado Miyerkules ng gabi. Bukod sa ferropin tests para malaman kung sino ang nagpaputok ng baril, ipinapasuri din ng PNP ang mga CCTV footages. May hataw na balita si Leia Ilagan. Desidido ang Philippine National Police na matukoy kung sino ang naunang nagpaputok ng baril sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Nasa mahigit sa 30 basyo ng bala ng M16 rifle at 9mm pistol kasi ang natagpuan ng mga otoridad sa pinangyarihan ng insidente. Kaya naman, ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tumanyo, isasalang nila sa paraffin test ang mga security forces sa Senate noong gabi na nagkaroon ng putukan. Sa ngayon po, may 3 institutional units na nagpo-provide ng security sa loob ng Senado. Ito po yung OSAA, PSPG at saka Marines po. Maging ang trajectory ng bala ay kasama sa binubusisi ng mga investigador ng PNP.
Initially, kausap po natin yung mga taga-Soko, nagtataka po sila sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya. Kaya yung within the day po o half day lang po malalaman na po natin kung ang trajectory nanggaling po sa labas o nanggaling po sa loob. Kasama sa inatasan ng PNP na mag-imbestiga sa insidente ay ang Pasay Police bilang Territorial Unit at ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Habang ang Anti-Cybercrime Group naman ang sumusuri sa mga CCTV footages sa loob ng Senado. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nilinaw ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi pa kumpirmado ang mga naglalabasang report hinggil sa umano'y pop-up Wi-Fi sa network environment sa Senado. Sa pahayag na inilabas ng DICT, sinabi nito na sa ngayon ay nakabatay pa lamang ito sa mga hindi beripikadong post at wala pang patunay na nakompromiso ang digital infrastructure ng Senado. Gayunman nagsasagawa na ang ahensya ng validation at assessment hinggil sa impormasyong ito. Muli namang nagpaalala ng DICT sa publiko na mag-connect lamang sa mga opisyal at verified na Wi-Fi networks at i-disable ang automatic Wi-Fi connections sa mga gadget upang mapigilan ang posibilidad na pagkonekta sa mga unknown networks. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, dadalo ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ito ang hinihintay ng public prosecutors na itinalaga ng Kamara. May hataw na balita si Rosalie Cos. 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang dadalo sa pag-convene ng Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahan ito sa Lunes, May 18 matapos mai-endorso ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte gabi ng Miyerkules, May 13. Kasunod ito ng deklarasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na may opsyon ang House Prosecution Panel na dumalo o hindi sa pagkukonvene ng Senate Impeachment Court. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, ito ang hinihintay nila. Bahagi ng House Prosecution Panel ang kongresista. Ang hinihintay namin, mag-convene ang Senate, magsuot na sila ng robes, mag-take ng oath at simulan na ang proseso para umabot na agad tayo sa trial. Sinamamay ang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Manila 3rd District Representative Joel Chua, puspusan din ang ginagawang paghahanda para sa gagawing paglilitis kay VP Duterte. Partikular na ang mga tututukang articles of impeachment ng public prosecutors sa impeachment trial. We have organized ourselves already into teams. As you know, there are 4 articles, and for each article may assign na team. But overlapping naman yon. Some would be members of 2 or 3 teams. Some would be members of only 2 teams. Overlapping because there are only 11 members of the prosecution team. Gaano po kayo kadalas mag-meeting ko? Siguro halos everyday na. Dahil alam naman natin anytime soon baka i-convene na ng ating Senate. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon. Nanawagan ang Integrated Bar of the Philippines sa Senado na gampanan nito ang kanyang tungkulin ng patas at independent sa pagresolba sa issue ng warrant of arrest na inilabas ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayun din ang napipintong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Apila ng IBP sa Senado, agad na gampanan ang kanilang constitutional duties at binigyang diin na hindi dapat mapigilan ng anumang kaguluhan o issue sa politika ang kanilang mandato. Nitong mga nakaraang araw, naging mainit ang mga pangyayari sa Senado kung saan nagkaroon ng biglang palit liderato noong Lunes na sinundan ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato
na nagresulta pa sa tensyon. Gayon din ang inaasahang pagkakonvene ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, hindi maaring obligahin ang Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng mano-manong bilangan o manual counting ng mga balota sa presinto sa ilalim ng automation law. Ito ay batay sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kasong isinampa noong 2025 elections. Narito ang Hataw na Balita ni Dante Amento. Dinismiss ng Supreme Court ang petisyong inihain ng ilang religious leader at ilang retiradong opisyal ng militar at pulisya na naglalayong obligahin ang Commission on Elections o COMELEC na maglabas ng mga alituntunin para sa manual na pagbilang ng boto sa mga presinto. Sa isang desisyon, nilinaw ng hukuman na hindi mandatory o obligado ang manual counting sa ilalim ng Republic Act No. 9369 o ang Automated Election Law. Ayon sa mataas na hukuman, ang pangunahing layunin ng batas na ito ay gawing moderno ang sistema ng halalan upang matiyak ang mabilis, malinis at tamang resulta ng botohan. Iginiit ng mga petitioner na ayon sa Section 31 ng batas, dapat umanong manual na basahin ng Chairman ng Board of Election Inspectors o BEI ang mga balota sa harap ng publiko. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Supreme Court na ang automated na sistema ng halalan ay idinisenyo upang bawasan ang pakikialam ng tao o human intervention at maiwasan ang mga posibleng dayaan at pagkakamali na madalas mangyari sa manual na sistema. Binigyang diin din ng Korte na ang kasalukuyang Automated Election System o EES ay mayroon ng sapat na mga mekanismo para sa transparency at seguridad gaya ng Voter Verifiable Paper Audit Trail o ang resibong nagpapatunay sa mga napiling kandidato. Mayroon ding random manual audit kung saan mano-mano ang pagbilang sa ilang piling presinto para ikumpara sa resulta ng makina. Sa huli, pinagtibay ng Korte na ang modernisasyon ng eleksyon ay mahalagang hakbang para sa kredibilidad ng demokrasya sa bansa. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Mas lalo pang pinatatag ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kakayahan sa pagdepensa mula sa iba't ibang banta ng maaring kaharapin ng Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng AFP sa West Philippine Sea, modernisasyon ang isa sa solusyon para rito. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Mahalagang magkaroon ng matatag na depensa sa gitna ng nagbabagong seguridad sa Indo-Pacific region. Kaya naman hamon sa Armed Forces of the Philippines ang pagkakaroon ng multi-domain force o kakayahang pumigil at tumugon sa mga tradisyonal at hindi pangkaraniwang banta sa bansa, gaya ng gray zone operations, cyber threats at hybrid warfare. Isa ang West Philippine Sea sa madalas na nasa gitna ng tensyon dahil sa patuloy na pag-angkin ng China sa ating teritoryo. Before we even get to external defense, we first need to divest our minds of the internal security operations mindset before we could even start a modest modernization program. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, hindi lamang sa makinarya, kundi dapat ring makipagsabayan ang bansa sa modernisasyon. We need to focus more expertise. We need to have a core of civilian contractors or project managers and not the line officers. The procurement complexities that we face and economic volatility. Ayon pa kay Trinidad, hindi lang surface level ang binabantayan ng Philippine Navy pagdating sa mga security threat. Maging ang undersea domain o ang ilalim ng dagat ay tinutuklas na rin. Pupwede itong gawin kahit unmanned o otomatikong pinapagana ng mga teknolohiya. Without necessarily going to unmanned systems, to manned systems. We could have unmanned systems, cheaper, more expedient. The social cost of conflict will not be there, or even through accidents. And historically, a lot of accidents have happened in developing submarine warfare capability. Anya, sa panahon man ng sigalot o kapayapaan, kailangang magkaroon ng kakayahan ng bansa na maprotektahan ang mga undersea cable at submarine cables na ngayon ay kinikilala na bilang mahalagang infrastruktura ng pamahalaan. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.
Patuloy kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Oras sa buong kapaluan, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:03 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Regional News. Mahigit 4 na raang college students ang nabigyan ng tig 20,000 pesos na scholarship grant sa programang Social Civic Project Fund sa lalawigan ng Pampanga. Habang nabigyan rin ng libreng bigas ang nasa 1,500 mga katutubo sa ilalim naman ng Local Government Support Fund o LGSF program. Layunin ng mga programang ito ng pamahalaang panlalawigan na palawakin ang direktang tulong sa mga mahihirap na komunidad. Si Nestor Torres, humahataw. Yung bukol po na dapat nasa matris lang, umakyat po siya sa bituka. Cancerous po siya, kaya kumalat po siya ng mabilis. Kamamatay lang ng ina ni Mariel Julian Santos dahil sa sakit na cancer. Incoming fourth-year college student na siya sa darating na pasukan. Pero dahil maagang naulila, alalanin niya ngayon ang pambayad sa tuition na aabot sa 40,000 pesos. Ngayong wala na ang kanyang nanay, tanging ang kanyang tatay na lamang na isang barbero ang kanyang inaasahan na makapagtataguyod sa kanyang pag-aaral. Yung nanay ko po kakamatay lang po nung May 6. Ngayon lang po siya. Kakalibing lang po niya kahapon. Bali ang pag-asa na lang po namin, yung papa ko po. Tsaka po itong scholarship na makukuha po. Kaya laking tuwa ni Mariel na kasama siya sa mga napiling scholars mula sa 83 mga barangay mula sa mga bayan ng Magalang, Porac at Mabalacat City. Ito ay sa ilalim ng Social Civic Project Fund o SCPF sa mga barangay. Bawat scholar ay pagkakalooban ng nasa 20,000 pesos na scholarship grant. Kahapon, personal na pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga estudyanteng benepisyaryo ng scholarship grant sa New Clark City, Pampanga. Yung scholarship, bawat barangay, 5 scholarship, tig 20,000 lahat ang binibigay. Kayo rin ang mamimili kung sino ang sa palagay ninyo ang talagang dapat tulungan. Ang lagi kong pinapayo na hanapin ninyo yung mga malapit nang magtapos. Pero baka hindi magtapos dahil nagkulang sa pambayad, kung ano man. Kailangan magtrabaho, ito para makatulong at para naman magkaroon na sila ng diploma. Sunod namang pinuntahan ng Pangulo ang mahigit sa 1,000 katutubong Aita mula pa rin sa probinsya ng Pampanga. Namahagi ito ng libreng bigas sa ilalim naman ng programang Local Government Support Fund o LGSF. Bawat katutubo ay napagkalooban ng tig 10 kilo na bigas. Panahon na itama natin yung sistema na yan. At ibaba natin ang pondo ng LGSF, ibaba talaga natin sa mga local government. At nagbigay po kami sa mga probinsya, sa lungsod, sa city, sa mga bayan. Alam naman natin, tayo mga Pilipino, pagka pinag-uusapan ang pagkain, pinag-uusapan bigas. Kaya sabi namin, ito yung gagawin namin. Lahat dun sa listahan ng binigay sa amin yun ay bibigyan natin nitong ating binibigay ngayon ng tigsa 10 kilo ng bigas para sa lahat ng ating mga benepisyaryo. Nagmahal po kasi yung bigas ngayon ay mahirap pong walang bigas. Maraming salamat sa bigas, tinapay. Kaya maraming salamat. Mahalaga po yan ang bigas sa amin sa bundok. Umaasa ang Pangulo na sa 200,000 pesos na ipinamimigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civic Project Fund, 100,000 pesos dito ang mapupunta sa mga scholars. Habang may inilaan rin na 100,000 pesos na gagamitin para sa mga proyekto ng barangay o community service. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Sa pagpapatuloy ng hataw, balita ngayon, matapos itaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status sa Visayas Grid. Pinapagana na ng Visayas Electric Company of VECO ang Interruptible Load Program o ILP, kung saan pansamantalang gagamit ng sariling generator ang malalaking establishmento sa Cebu upang mabawasan ang demand sa kuryente. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hindi na muna aasa sa supply ng kuryente ng VECO ang ilang malalaking establishmento sa Cebu. Sa ilalim ng Interruptible Load Program, pansamantalang gagamit ang mga ito ng sarili nilang generators upang mabawasan ang load sa Visayas Grid na kasalukuyang nasa yellow alert status. We're closely coordinating with NGCP to manage the situation sa ato ang grid, no? So we have in place the katong ILP na tong program. They have their generators. So basically they generate power for their own operational requirement. So dili sila makuha sa ato. So it helps alleviate the situation sa ato ang grid na ang kuan katong kulang na supply at least ma-manage to. Ang VECO ay isang distribution utility na nagsusupply ng kuryente sa mahigit 520,000 consumers sa Cebu. Kinukuha nito ang supply mula sa mga power plants sa Visayas Grid tulad ng coal, geothermal, hydro, solar at iba pang energy sources bago ito ipinamamahagi sa mga konsumidor. Dahil karamihan sa mga consumer ng VECO ay residential, malaking tulong ang ILP upang maiwasan ang mas malawak na pagkakaroon ng brownout. Our government agencies like DOE is also mandating those power plants na wala na nakabalik to operate balik so that they can help us also in this situation. So we badly need yung mga additional generating plants. Those power plants that have not operated for several years na wala pa nakabalik. There are some that are operating at meaning the rated capacity, meaning kulang siya sa katong ilang isa. Sinimulan na rin ng VECO ang manual load dropping, kaya may mga lugar sa Cebu na nakararanas ng tig-iisang oras na rotational brownout. With the current situation, since the katong supply and demand, di ba? If the supply is low and the demand is high, musakabi ng cost. Yes, it will probably increase. There will be a adjustment. I cannot tell how much, but there will be a changes because of the situation. Higher rate. It will be higher. Mula sa 12.36 per kilowatt hour, tumaas ito sa 12.57 per kilowatt hour na naramdaman sa billing mula April 13 hanggang May 12. Paalala naman ng VECO sa mga konsumidor na magtipid sa paggamit ng kuryente. Let's be prudent lang on our energy consumptions, no? Unnecessary use of your appliances or spending electricity, no? Kato, mga appliances na to wala gamita, we can remove that from the outlet or unplug na to because even though wala na nato gipadagan, no, consume na siya power. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hanggang ngayong araw na lamang bukas ang inilunsad na Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry sa lalawigan ng Bataan, kung saan mabibili ang mga murang school supplies. Noong Miyerkules, May 13 nang simulan ang nasabing Diskwento Caravan, ilang linggo bago ang muling pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga nakilahok sa caravan ang ilang maliliit na mga negosyante, maging ang mga taga Bureau of Jail Management and Penology. Nagbenta ang mga ito ng ilang produkto na gawa ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL. Isinasagawa ang DTI Diskwento Caravan balik eskwela sa Plaza Mayor de Balanga mula sa mamayang alas 7 ng umaga o kaninang alas 7 po ng mamayang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Itong ating mga MSMEs na parati po sila naman po ang bida sa ating Diskwento Caravan, and of course po yung ating mga distributors and retailers, and ang ating kaanib na ang ginagawa po ay talagang
dinadala po yung ating mga paninda, ang ating mga basic necessities and prime commodities nilalapit po sa mga tao, especially po this time na sabi nga po medyo meron po tayong kinaharap na crisis and kailangan po talaga ng suporta from the government. And sana po makatulong po itong aming Diskwento Caravan where we offer a minimum of 10% discount. Hataw Balita ngayon. Samantala, doon sa mga nais magluto, makibalita na tayo. Sa ating kasama na si Mikey Samson ukol sa update naman sa presyo ng mga bilihin. Yan po ay ihatid niya sa atin mula sa Kamuning Public Market Live. Mikey, magandang umaga. Live report. Again, Mikey, good morning. Good morning sa iyo dyan sa Kamuning Market. Good morning, Ma'am Annie! At isang Friday morning na punong-puno ng good vibes din ang bati natin sa ating mga kasangbahay. At ngayong Friday morning nga po ay nandito tayo ngayon sa Kamuning Public Market dito sa May Quezon City para muli ay mag-update sa ating mga kasambahay ng presyo ng ating mga pangunahing bilihin gaya lamang ng karne, isda at ng gulay. At sa atin nga pong pag-iikot-ikot dito kanina sa Kamuning Public Market ay napag-alaman po natin na pagdating sa karne, nagkaroon po ng pagtaas ng presyo. Pero pagdating naman po sa gulay at saka sa isda, nagkaroon naman po ng pagbaba ng presyo. Ang talagang nagiging problema lamang po ng ating mga nagtitinda sa ngayon ay yung mainit na panahon dahil mabilis na natutuyo yung kanilang mga produkto. Gayunpaman, narito po ang ilan pang mga presyo ng ating mga bilihin. Para po sa gulay, ang talong po ay nagkakahalaga po ngayon ng 80 pesos ang bawat kilo. Ang kamatis naman po ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Ang sibuyas ay nasa 80 to 90 pesos ang isang kilo. At ang bawat kilo naman ng bawang ay nasa 140 pesos. Ang ampalaya po ay nasa 110 to 120 ang kilo. Ang labanos ay nasa 110 to 120 din ang kilo. Ang sayote naman po ay nasa 50 po ang bawat kilo. Ang repolyo ay nasa 60 to 70 ang kilo. Ang patatas po ay nasa 80 pesos ang bawat kilo. Ang carrots naman ay nagkakahalaga ng 120 to 130 ang bawat kilo. Pagdating naman po sa tali ng okra, ang isang tali niyan ay nagkakahalaga ng 20 pesos at ang isang tali naman po ng kangkong ay nagkakahalaga ng 15 hanggang 20 pesos. At para naman po sa ating mga isda, ang bangus po ay nasa 260 po ang kilo. Ang tilapia ay nasa 160 pesos ang bawat kilo. Ang galunggong po, ang isang kilo ay nasa 280 to 300 pesos. Ang dalagang bukid ay nasa 340 pesos. Ang alakak ay nasa 350 pesos. At ang salmon belly naman ay nasa 500 pesos ang isang kilo. Para naman po sa mga gustong magsahog ng baboy sa kanilang mga lutuin, ang pata po ay nasa 350 ang kilo. Ang pork kasim ay nasa 380 pesos ang bawat kilo. Gayun din, ang pork pigi at ang pork chop. Yan. Yung tatlong pong yan ay nasa 380 pesos po ang bawat kilo. At ang liempo naman po ay nasa 480 pesos per kilo. Sa chicken naman po tayo, ang chicken legs po ay nasa 240 ang kilo. Gayon din po sa chicken breast at chicken wings. Pati na rin po sa chicken liver. Pare-pareho po yan na 240 pesos po ang isang kilo. Sa whole dressed chicken naman po natin, yan ay nagkakahalaga ng 200 pesos to 220 pesos. Ayan po ang update ng presyo mula dito sa Kamuning Public Market. At para naman po sa ating mga special shoutout, maraming salamat po sa pakikiisa ng Ola Meat Shop, ng Villarosa Fish Stall at ng Lot Vegetable Stall. Baka makakadayo po kayo dito sa Kamuning Public Market. Pwede nyo pong dalawin yung kanila pong mga stall. At maraming salamat din po sa palaging nandyan at laging nakasuporta ang mga mothers and marshals from Kamuning. And of course, sa atin pong admin, security at sa lahat ng vendors dito po sa Kamuning Public Market. Maraming salamat po. Balik po muna sa inyo. Yes, so Mikey, magandang umaga. Maraming salamat. At syempre, ayan,
si Diyosa kasama dyan. Maraming salamat at ang kanyang pilot. Mikey, again, good morning. Maraming salamat. Mula po yan sa Kamuning Market, Quezon City. Weather News. At alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, May 15, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Biyernes, May 15, 2026. Yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na si dating Kaloy ay patuloy pa rin po nating minomonitor. Ito'y huling namataan sa layong 1,055 kilometers east ng southeastern Luzon. Malayo naman ito sa ating kalupaan kaya wala itong direktang epekto o inaasahan na pag-ulan na dala nito. Mababa na rin po yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo muli. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, yung buong Luzon ay makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 27 to 35 degrees Celsius, Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 27 to 39 degrees Celsius, Baguio, 18 to 26 degrees Celsius, Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 34 degrees Celsius. Ngayon din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, maaliwalas din na panahon ang ating inaasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan pagdating sa tanghali hanggang hapon. Then mataas yung tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 34 degrees Celsius. For Tacloban, 27 to 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 35 at Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas natin na itala ay 46 degrees Celsius dito sa dalawang lugar sa Tuguegarao City, Cagayan at Kasiguran, Aurora. Para sa ngayong araw, inaasahan pa rin natin dito sa Metro Manila ang 42 degrees Celsius na heat index or damang init po natin. Inaasahan natin ang pinakamataas nating maitatala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa may Tuguegarao City, Cagayan, ilang lalawigan dito sa atin sa may Central Luzon, Sangli Point, Cavite at ilang lugar dito sa may Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung exposure po sa mainit na panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:28 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:17 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Sa pagpapatuloy ng umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling nakapagtala ng pag-abante sa team standing ang mga kumpunan. Ito ay matapos dominahin ng magkakahiwalay na straight set victories ng DFA Emissaries, PNP Lady Patrollers at Pag-ibig Fund Ladies Mashers ang laban sa kanilang mga katunggali. Ayan, may humahataw na balita si Mia Alonzo. Napuno ng matitinding atake, matatag na depensa at sunod-sunod na puntos ang naging labanan sa UNTV Volleyball League noong Miyerkules.
Sa first set ng unang game ng Pag-ibig Fund Lady Smashers kontra DENR Lawin Spikers, nagpakita na agad ng dominasyon ng Pag-ibig sa DENR. Matapos maagang makuha ang momentum sa laro at tapusin ang unang set sa score na 25-8. Pagsapit ng ikalawang set, patuloy ang kontrol ng Pag-ibig sa floor defense at open hits, kaya lalo pang lumaki ang lamang ng team. Naging madali lamang para sa team ng Pag-ibig ang daloy ng laro, kaya naman muling nakuha ng kuponan ng second set sa score na 25-13. Sa ikatlong set, sinubukan mang humabol at sumabay ng DENR upang makadikit sa puntos, pero nanatiling kalmado ang Lady Smashers at kalkulado na ang bawat palo para muling tuldukan sa ikatlong pagkakataon ng laban at kumpletuhin ang malinis na 3-0 sweep sa score na 25-15. Itinanghal namang best player of the game si Hansel Bantiles mula sa kanyang mga atake na nagresulta ng 9 na puntos. Nasa adjustment na naman po kami kasi may mga nawala na nakapunta. Pero maganda naman po yung pinakita ng team. Lahat po sila nakapaglaro. Maganda naman po yung resulta ng natin na laro. And then, yun nga po, high moral po voting namin sa quarterfinals. Sa second game naman, matinding kumpiyansa ang ipinakita ng DFA Emissaries laban sa MMDA Lady Spikers. Naging mainit ang bakbakan sa unang set matapos magpalitan ng matitinding puntos ang magkabilang team. Kapwa nais ipamalas ng dalawang kuponan ang kanilang diskarte at galing upang maipanalo ang laban. Umabot pa sa extended set ang scoring sa first set dahil sa pagpupumilit ng MMDA na makadikit sa score. Sa kabila nito, naipanalo pa rin ng DFA Emissaries ang unang set ng laro bagaman dikit ang score na 27-25. Sa second set, mas naging agresibo ang DFA sa pamamagitan ng quick attacks at malalakas na spikes para panatilihin ang kanilang momentum sa game. Bagamat nagpakita ng matinding kumpiyansa ang MMDA na mapa sa kanila ang ikalawang set, kontrolado na ng DFA ang daloy ng laro kaya't muling naipanalo ang second set sa score na 25-21. Sa third set, hindi na pinakawalan pa ng DFA ang momentum at tuluyan ng isinara ang laban sa score na 25-19 at tuluyang tanghaling manalo sa game. Itinanghal namang best player of the game si Justin Reblesa mula sa kanyang 25 attacks, 1 service ace na nagresulta ng 26 points. Inaay namin na makatapat yung rank 1 kasi yun ang sa status, sa standing ng mga teams mukhang sila yung makakarap namin which is PhilHealth. So pinag-aaralan na namin yung laro nila. At the same time gumagawa rin kami ng rotation at magiging play namin pagka nakaharap namin sila. Samantala, tuloy-tuloy rin ang pag-arangkada ng PNP Lady Patrollers matapos dominahin ng Comelec Suffragettes sa isa pang straight set finish. Hindi na nagpapigil pa ang PNP Lady Patrollers at maagang kinontrol ang unang set. Gamit ang kanilang matitinding attacks at matatag na net defense, agad nila itong tinapos sa score na 25-21. Bagamat kilala rin ng Comelec sa kanilang mahusay na laro at diskarte sa hardcourt, mas nanaig ang determinasyon ng PNP na wag nang pakawalan pa ang kanilang momentum. Pagdating ng ikalawang set, lalo pang uminit ang opensiba ng Lady Patrollers at muling dinumina ang Comelec sa score na 25-18. Sa huling set, tuluyan ng nilimitahan ng PNP ang opensiba ng Comelec Suffragettes at sinelyuhan ng laban sa score na 25-16 para sa kanilang muling pag-abante sa team standing. Itinanghal namang best player of the game si Team Bangkola mula sa kanyang service ace na nagresulta ng 1 puntos. Magandang nilaro ng mga players, wala sila gumana. Ganun pa rin siguro yung yung hard serve. Lagi namin pinag-aaralan yung hard serve at saka receive. Gumanda lang yung ng sitter namin para magandang distribution ng bola. Makukuha namin panalo. Kaya naman patuloy na abangan ang tumitinding diskarte ng depensa at opensiba ng mga kuponan para sa huling bahagi ng preliminary match sa May 20. Sa unang game, muling magbabalik ang PNP Lady Patrollers para naman kalabanin ang NHA Home Masters sa ganap na 12:00 ng tanghali. Susundan nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers kontra Comelec Suffragettes ng 2:00 ng hapon. At pagsapit ng 4:00 ng hapon,
Magtatapat naman sa game ang MMDA Lady Spikers kontra BFP Lady Firefighters. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, pumahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit, Kapitulo 91, versikulo 2. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kalungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. At yan po mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-15 sa buwan ng Mayo 2026. Shoutout po sa lahat ng mga nasa Marikina Charity Center at sa nasa medical mission ng MCGI dyan sa may Kaibiga, Caloocan City. Ako po si Bernard Addis. Happy weekend, Bernard. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula po sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by! Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.